Umugong ngayon ang isang matinding kontrobersya matapos ibunyag ng ilang whistleblower na sangkot umano si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa isang malawakang ghost project scam. Ayon sa mga ulat, daan-daang milyong piso ang inilaan para sa mga proyektong hindi naman talaga naisagawa. Ngunit nai-release na ang pondo. Ang mas ikinagulat ng publiko, sinasabing pinatigil umano ng ilang mataas na opisyal ang investigasyon upang maitago ang mga ebidensyang mag-uugnay sa Pangulo. Batay sa mga dokumentong lumutang, may mga proyekto umanong ipinasa bilang accomplished kahit walang pisikal na ebidensya ng aktwal na konstruksyon o serbisyo. Ilang mga dating opisyal at empleyado ng ahensya ang nagsiwalat ng impormasyon na nagdulot ng panibagong pagdududa sa kredibilidad ng kasalukuyang administrasyon. Ayon sa mga ito, nagkaroon daw ng direktiba mula sa itaas upang huwag nang ituloy ang pagsusuri sa mga naturang proyekto at iwasan ang pagpapalabas ng anumang detalye sa publiko. Sa gitna ng eskandalo, nananawagan ng iba't ibang grupo para sa isang malayang investigasyon upang malaman ang buong katotohanan. Samantala, tumanggi munang magbigay ng pahayag ang Malacanang tungkol sa issue habang naglalabasa ng samot-saring reaksyon mula sa mga mamamayan sa social media. Marami ang nagtataka kung hanggang saan aabot ang kontrobersyang ito at kung may pananagutan bang haharapin ang mga sangkot sa umano'y ghost project scam. Ulit naman si General Bronner na sinasabing we are pro-constitution. So is the President also assured and secure of his tenure as President? Yun ang pinaramdam ng ating mga kababayan, yun din ang pinaramdam ng ating kasundaluhan. Hindi, di totoo yan. Ang pinaparamdam ng ating mga kababayan ay mag-resign na si Bongbong Marcos. Mag-resign na siya as soon as possible. Ang ipinaramdam naman ng mga sundalo, marami ng mga retirado at mga hindi retirado. Alam nyo yan. Bakit sinasabi natin yun ang pinaramdam ng tao? Kasi yung may mga lehitimo na agenda against corruption, hindi nila gusto na matanggal ang Pangulo. Aus PBBM, hindi iyon ang kanila agenda. Lagi nila sinasabi to. Ibig sabihin, ang kinakalaban nila dito, corruption. So, alam ng Pangulo at alam din ng taong bayan na ang Pangulo ay kasama nila sa paglaban sa korupsyon. So, hindi matatakot ang Pangulo. Kaya, ang takot lang natin lahat, sila ay masamahan na masasamang elemento. Na siya maghahasik ng lagim, katulad na nangyari. Oy, Claire, ang masasamang elemento, alam mo kung sino yung mga masasamang elemento. Ang masasamang elemento yung mga magnanakaw. Tanungin mo si Bongbong Marcos kung meron siyang kasong magnanakaw ang nanay niya, convicted. Tanungin mo si Bongbong Marcos kung meron siyang laying magnanakaw. Di ba? Mga magnanakaw yan eh. Anong magnanakaw? Yun dapat yun ang magnanakaw. Silang magnanakaw. Si Martin Romualdez, tanungin mo kung siya ang number 1 o number 2 magnanakaw. Tapos si Bongbong Marcos, sino number 1 number 2 magnanakaw? Convicted yung nanay ni Bongbong Marcos tsaka yung tatay niya. Tsaka siya. Yan. Ha? Tanungin mo kung magnanakaw sila. Para may maiupo na kanilang gustong iupo sa pwesto. Iyon ang... Sabi ni Governor Chavez Singson, Claire. Oy, Claire, makinig ka. Sabi ni Chavez Singson, para ka raw asong ulol. Mabasa na lang na pera, kahul ka ng kahul. So, lantad ba ang Pangulo sa timeline niya? Kung kailan, sino ang mananagot to appease the people? Nasa kami kasi ng ICI yan. At don't worry kasi kahit yung ombudsman, sabi naman nila, pag may kumpleto ng ebidensya, you can directly file the case, the complaint, sa ombudsman. So, magkakatulungan naman kung meron dokumento sa ICI, nag-investigate sila, they can easily recommend the filing of the case doon sa ombudsman. So, yung mga tao na meron naman diretso ng dokumento, complete documents, they can directly go to the ombudsman, file the case, without going to the ICC. Or rather, ICI. Okay, so, you are more, do you find yourself more defensive rather than proactive? You know, talking about good news, hindi yung reactive sa mga sinasabi ng ibang tao? Both, I think. Kasi sa press briefing ko, kung nanonood sila ng buo,
we will always start with good news. Kung ano yung programa ng Pangulo. Tapos saka yung gitna yung parang question and answer about Hindi, puro bad news yun. Walang good news. Wala nang flagship project. Wala kayong ginawa kundi trabahuin yung mga Duterte. Di ba, Krililing? Wala naman kayong ginawa kahit sa vlog mo nga puro Duterte. Hindi ka papatulan ng Pangulong Duterte kahit kabata-bata ng Pangulong Duterte. Hindi siya pumapatol sa mga katulad mo. the latest issues. And then, bago ako matapos, may good news pa rin kami kung ano yung ginagawa ng government. So, I think both. Reactive kami sa mga maling information, pero proactive kami kasi ini-spread din namin yung good news. Okay. Yun. Paano naman itong walang kamatayang pinagtatakpan ni BBM, si Sandro o kaya si Martin Romualdez? Nagkataon kasi mga kamag-anak niya. Paano naman ang pro forma na sagot doon? Nako. Pinagtatakpan. Teka, saan pinagtatakpan? Hindi ko alam. Pinagtatakpan daw, pinoprotektahan para hindi daw umabot sa kanyang anak o hindi daw aabot kay speaker. Wala. Naririnig kang parating ganyan. Ito yun. Ito, ulit. Sabi niya, para hindi umabot. Ano yung hindi aabot? Ano yung lead? Pakita muna nila. Ano ba to? Okay. Diba? Parang, ano yung chinichismis nyo? Hindi namin makuha. At hindi namin masabing, bakit pinoproteksyonan? Saan po proteksyonan? They have to give us the details. Ano ito? Kasi, Nako, pinoproteksyonan. Doon sa flood control sa mga nakawan. Alam mo, Claire, kung titignan ko yung class record sa impyerno, yung grade mo doon, baka top 1 or top 2 ka. Totoo yun. Top 1 or top 2 ka. Tingnan mo yung salamin mo sa sarili mo sa salamin kung mga boss mo yung mga magnanakaw. pag wala, saan? For what? So, Right. iba talaga gumagawa lang ng intriga, you know that? Yes. Just creating this kind of intrigues para, siguro si ganyan, meron ngang ganitong anomalya. Siguro So, nabubuhay tayo lagi sa siguro. Which is hindi maganda kung taong gobyerno yung pinag-uusapan natin. O, di ba? Pero yung mga Duterte, Antimano, tinitira mo, walang siguro-siguro. Di ba? Spoken like a real lawyer. No, really. I mean, I tend to think the same way. Legal, no? Yung kumbaga parang, baka naman umabot kung may ebidensya. Di ba parang ganon? SAL-NEP BBM. Ano bang issue doon? Kung ready siyang magbigay, sinabi naman niya ready siya eh. Okay. So, wala siya namang kinakatakutan sa SALN niya. O, ready siya, pero nagre-reklamo si Bersamin. Di ba nagre-reklamo si Bersamin? So, ready po siya. Okay. Alright. Okay. Ang dami ko pang gustong itanong, pero sabi nila, kulang na daw tayo ng oras. So, sasabihin ko na lang na, how would you like to be remembered as a spokesperson in a very historic time in the story of the Philippines? Siguro kumakalaban sa mali. Ako po. Yan. Kumakalaban sa mali. Okay. Baka makita kita bigla sa EDSA, ha? Yun. Bawal? Depende. Bawal ba? Sa November 30? Yes. Alam naman natin na ayaw natin ng korupsyon. Pero hindi na ako makikigulo doon dahil marami naman na sila doon. Oh. Pero ang sa akin lang, ang panawagan ko lang, ito on my part, personal, doon sa mga magrarally na may tamang agenda, huwag na lang natin hayaan na pasukan kayo ng masamang elemento na magagamit kayo para sa ikasisira ng gobyerno. Hindi naman yun ang gusto natin eh. At sana, dumating po yung time na Balita ko, meron pa daw kayong hindi pa inilalabas. Merong Nako. mag-file, not necessarily ako, tungkol kay Si Boy Tahol pala to mga karyaso, si Boy Tahol. Ito, tatahol na naman, pagka natin. Vice President. Balita ko, meron pa daw kayong hindi pa inilalabas. Merong mag-file, not po. necessarily ako, tungkol kay Vice President Sara Duterte, yung sa confidential funds niya. At yun na ang magiging daan para makuha yung mga bank accounts ni Sara. Pag nakita yon, makikita yung dividendo nila from the drug lords. Namin sinasabi ko noon pa, sila magkakapatid, binibigyan sila every 6 months. Tapos, meron pa sila makikitang iba dyan. Nako po. May kita nila kung gaano ka laki ang pera na ninakaw ng nila Sara Duterte kasama si Manscarpio. And we're talking about billions. So it's not of just the pesos. 160 million It's not. confidential fund. Billions ito.
Kailan po mangyayari ito? Pagka na-file na nila, so the Erich! Erwin! Erich! Intro na tayo, Erich! Ito, bago natin patahulin si Boy Tahol. Intro muna tayo, Erich! Huwag tayong pakialam sa batas. Sometimes, you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Mr. Chairman. Thank you, Mr. Chair. Magdanako ang mga Marcos! Walang hiyayan! Tarantado ka, Marcos! Ukininam, Marcos! Tarantado ka! Ukininam! Tarantado ka, Marcos! Ukininam! Walang hiya ka! Sinungaling ka! Akala ko ikaw ang pag-asa ng bayan. Ikaw palang papatay sa bayan. Mahilig ka sa brat. Sorry. Kayo bang mga military pati police, would you still continue to support a drug addict? Alam ninyo kung mana, pero tanungin mo lang yung Presidential Security Command. Puro military man yan. You did not go far. Yung mga tao ninyo sa military. Hanggang kailan kayo magsuporta ng drug addict na presidente? Halika dito! Kinakausap ba kita? Ninakawan mo kami, kaya kami binabaha. Halika dito! Putang ina ka! Ninakawan mo kami, kaya kami nagwawala! Ako po'y nananalangin na sana'y patawarin ako sa maaari kong magawa. Galit sa aking damdamin, sa unang pagkakataon ay hahayaan ko kung mawala. Sawa na po kaming hamakin ng mga mapagbalat kayong may hangaring na masama. Nasa taas ay hihilahin at ipaparanas namin ang impyerno dito sa baba. Mga sakim, marapat lamang na panagutin. Maliit o malaki ang nakaway nakapakin. Sibakin, sarap nilang sunugin paslangin. Kung pwede bakit muna sabangin. Totoo nga kapatid ng magnanakaw, sinungaling mas masahol pa sa ayaw pang mga pag-uugali. Bato-bato sa langit ang tamaan na isasabi. Saluhin yung mga ganid ang naipon naming gali. This is the new normal. Ganito na talaga ang buhay natin kahit ano pang gawin natin. Kaya wala tayong kailangan ang pag-iisip natin, hindi natin sinasabi, ay, baka sakali magbagyo. Magkakabagyo talaga. Dali nyo na yan! Dali nyo na! Dali nyo na! Huwag nyo na ibalik! Dali nyo na! Bilis! Dali! Alis! Diba? Wala! Hindi na ka namin kailangan dyan. Alis! O, ito si Boy Tahol, mga kareaksyon. Hindi na tumigil tumahol to eh. Ano kaya naman tinatahol niya ngayon? Meron pa daw kayong hindi pa inilalabas. meron mag-file, not necessarily ako, tungkol kay Vice President Sara Duterte, yung sa confidential funds niya. At yun na ang magiging daan para makuha yung mga bank accounts ni Sara. Pag nakita yon, makikita yung dividendo nila from the drug lords. Namin sinasabi ko noon pa, sila magkakapatid, binibigyan sila every 6 months. Tapos, meron pa sila makikitang iba dyan. Makikita nila kung gaano kalaki ang pera na ninakaw ng nila Sara Duterte kasama si Mans Carpio. And we're talking about billions. So it's not just pesos. the 160 million It's not. confidential fund. Billions ito. Kailan po mangyayari ito? Kailan? Pagka na-file na nila, so the Ombudsman, through the Memorandum of Agreement with AMLAC, pwede nila makuha lahat yun. Grabe si Trililing, ano? Grabe talaga si Trililing, ano? Kapag nabusalan mo, talagang kumakahol. Ito mga kalit, dito naman tayo. Yan. Ito po yung pinaka-latest na talumpati ng ating napakaganda, napakagaling, napakahusay na Vice Presidente. Na walang iba kundi si Sara Zimmerman Duterte. Ito na po. Tignan po ninyo itong ating, ano yan, o. Ayun, o. Ayun, o. Ayun.
Ayun o, oo, Sara Marcoleta. Sara Marcoleta 2028, wag po ninyong kalimutan yan ha. Yan po ang ating movement, Sara Marcoleta Movement 2028 po tayo mga kreasyon. Maraming salamat. Magandang hapon sa inyong lahat. Ako, walang ganyan si Bongbong Marcos, kaya inggit na inggit. Sabi kay Bongbong Marcos, pag sinisigawan siya, bangag, 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 hindi. Hindi naman bangag si Bongbong, bangag sa kapangyarihan. Magandang hapon. Mahal ko kayo. Mahal namin kayo, kaya kami nandito. Mari po kayong maupo muna. Bago ang lahat, kailangan ko ng timekeeper dahil sinabihan ako na kailangan daw yung oras na ilaan ko sa picture taking ay mas mahaba pa sa oras na ibibigay ko sa speech. Kailangan ko ng tigabantay ng oras. Kapag umabot na ako ng 45 minutes, bigyan niyo ako ng warning. Isang oras na yung speech ko, bigyan niyo ako ng timeout para mabigyan ko ng mas mahabang oras yung picture taking. At bago ang lahat, unahin ko po muna ang aking mga pagpapasalamat. Una, ang pagpapasalamat ko sa ating mga local organizers dito sa Singapore, mga Pilipinos na nagtatrabaho dito, na mga volunteers dito, na nagsabi na tutulong sila sa amin para mabuo yung pagsama-sama natin ngayong hapon na ito. Filipino Community Groups in Singapore, Singapore Events and Services, OFW GNB Singapore, Sir Arnel and Susan Repeso, ang pangalan po niya ay Juju. Diba Jojo? Yan sa atin, Jojo, J-O-J-O. Ito siya, Juju. J-U-J-O. Para daw, sabi ko, Jo, nung una kami nagkakilala, Jonathan ang pangalan niya. Si Katini, wala, oh. Hindi, pero ito, kuya ni Katini, pwede na ito. Ano ba yung sasabihin ko? Si Jojo. Jonathan yung pangalan niya, tapos J-U-J-O, kasi daw para maiba. Kasi daw, sikat na daw masyado ang Jojo. So, Jujo ang kanyang pangalan. Masaya kayo. Siya yung unang kasama ko sa trabaho. Kasama kami, dalawa lang kami nagsimula noon, 2006.
November 2006, dalawa lang kami na simula. Tapos, ilang years ago yun? Ilang years na? Almost 19 years. Almost 20 years na kami magkasama sa trabaho. Tapos, na-recruit namin ang kanyang asawa. Sana yun. Nandiyan, katabi-tabi. Naka-uniform din. Na-recruit namin. Proverbs 9:7-9, verses 7-9. Whoever corrects a mocker invites insults. Whoever rebukes the wicked incurs abuse. Do not rebuke mockers, or they will hate you. Rebuke the wise, and they will love you. Instruct the wise, and they will be wiser still. Teach the righteous, and they will add to their learning. Amen! Yan po ang pangsara ng ating programa ngayong hapon na ito. Ang salita ng Diyos. Testimonial ay kayo. Dahil kayo yung first-hand experience kung bakit kailangan umalis sa ating bansa. Ang pangarap natin ay darating ang araw na hindi aalis yung mga Pilipino dahil nangangailangan sila. Aalis lang sila dahil gusto nila na umalis sa bayan. Hindi yung walang choice. Every year, yes, walang choice. Every year, nag-iiyakan dahil uuwi, tapos magbabakasyon lang, tapos babalik na naman sa labas. Kahit na masakit sa kanilang loob na umalis. Pero wala silang choice. Dahil doon sa atin, walang oportunidad ang mga tao. Walang hanap buhay, wala silang mahanap na trabaho. So yun yung dream natin para sa ating bayan. Na kapag ako, isang Pilipino, ayaw ko umalis. Gusto ko dito lang ako sa bayan. Dito ko palalaki sa Pilipinas. Dito ko palalakihin ang aking mga anak. Dito sila mag-aaral, magkakasama kami. Pamilya, okay lang. Dahil nakayanin mo sa trabaho mo doon. Hindi yung nag-iiyakan tayo taon-taon dahil masakit sa loob natin na umalis na naman ng Pilipinas. Dahil kung nandun tayo, sigurado ay hindi natin mabibigay yung pangangailangan at gusto ng ating mga mahal sa buhay. Ganun yung gusto natin na makita para pangarap natin para sa ating bayan. Darating ang araw na aalis tayo dahil gusto natin. Hindi dahil napipilitan tayo. At hindi yung Nako mga kareaksyon, nakakalungkot po mga kareaksyon na sinasabi ni VP Sara pagdating po sa mga OFW. Tama nga naman, kung mayroon na po mapapasok ang trabaho dito sa Pilipinas, ang bawat Pilipino, mga kareaksyon, hindi na po kailangan mag-ibang bayan. Ako, galing din ako ng OFW dati. OFW din po ako dati, mga kareaksyon, at alam ko po ang pinagdadaanan po ng mga OFW. Kaya dito mga kareaksyon, pakinggan po natin si Attorney Harry Roque, meron po tayong bad news patungkol kay Pangulong Duterte. Ito po. Now, ngayon po pag-usapan natin na basura na po yung dalawang motion ni Tatay Digong sa ICC. Unang-una, yung para sa interim release, para sana siya ay panandaliang makalaya. At pangalawa, doon sa motion to dismiss na walang jurisdiction na hukuman. Now, ano ba ho ang mangyayari sa susunod, no? Well, dyan po sa ICC, itong mga desisyon na ito po pwede nang maapila kaagad. Hindi naantayin hanggang matapos yung kaso. No? So parehong motion po ay po pwede nang maapila sa appellate tribunal. Now, pero ang tanong,
ano ba ho ang pag-asa ni Tatay Digong, no? Doon sa dalawang motion na yan, o apila na ihahain ng mga abogado ni Tatay Digong o na ihain na. Yung una-una, yung interim release, at saka pangalawa, yung lack of jurisdiction. Well, pareho po importante yan. Kasi yung interim release, 80 anyos na po si Tatay Digong, nahuhulog, tumatama ulo, nawawalan ng malay, talagang hindi na po siya makakatagal dyan. At ako ho, dahil ako po tumira sa refugee center, ang problema po dyan, dito sa Holland, wala po silang kitchen sa mga kulungan. Ang pagkain po ng lahat ng pinapakain ng Dutch government ay ino-order sa isang kumpanya at ang sinisibli po sa mga kinakailangan na mapakain ng Dutch government ay yung microwavable meals, no? Unfortunately, ako po, hindi ko talaga makain yan. Kaya nga, ang laki nang nawala sa aking timbang. At siguro ganyan din ang nararanasan ni Tatay Digong, kaya ang bilis din na pumayat ni Tatay Digong. Yan po yung mga microwavable, hindi ko po makain talaga. Yung konting nakakain ko, yung manok, napakaliit naman po, isang maliit na